Heartbreaking nga ang pagkatalo netong LA Lakers kontra Denver Nuggets. Yan ay sa likod ng buzzer beater ni Jamal Murray. May pag-asa pa naman talaga ang Lakers na may panalo ang laro kasi nakakabawi agad sila kapag umi-score itong Denver. Pero may last minute decision kasi sila na posible sanang makapagbago ng outcome ng laro. Pero bago natin pag-usapan yun, tignan muna natin itong Game 1 performance ni Jamal Murray. Dito sa Game 1, umiscore si Jamal ng 22 points, 6 rebounds, 10 assists, and 1 block. Mababa to sa ine-expect ng karamihan dahil last playoff series nila kontra Lakers, ang average niya ay 32.5 points, 6.3 rebounds, at 5.3 assists. Yan ay sa loob ng 4 games noong 2023 Western Conference Finals. Ang tanong anong ginawa nitong Lakers upang makontain si Jamal at mapababa ang scoring nito? Dito yan, dahil yan kay Austin Reeves. Oo, si AR ang primary defender ni Jamal. Ito nga ang naatasang magbantay and he did a good job defending him. Paano ko nasabi? Ganito. All of Jamal 13 attempts noong Game 1 kapag bantay-bantay siya ni Reeves ay kino-contest niya talaga at hindi hinahayaan magkaroon ng magandang look. Sa mga tira neto, Jamal makes only 5 of them at nagawa nga ni AR na mapababa sa 38.5% ang percentage nito kapag siya ang nagbabantay. Pero hindi nga naging sapat yun para makuha ng Lakers ang Game 1. Dito naman sa Game 2, ganun pa din. Si Austin Reeves pa din ang bumabantay kay Jamal. Sa first 3 quarters, 3 out of 13 lang si Jamal kapag bantay-bantay siya ni Reeves. 23% lang yan di ba? Ang baba. Masasabi natin maganda talaga ang naging depensa niya dito. Pagpasok ng fourth quarter, eto na. Nagawang meskoran ni Jamal si Austin Reeves ng 2 beses sa 6-minute mark at sa 2-minute mark. Malaking factor din dyan yung momentum nila. Nahabol na rin kasi nila yung score netong Lakers pero wala silang binago dyan. At si Austin Reeves pa din ang nakatoka kay Jamal. Dito na ako nagtaka. Matapos itong panablang tres ni MPJ at panlamang na layup ni Russell, tumawag ng timeout ang Denver. Pagbalik, ganito na ang matchup. Si Austin Reeves na kay MPJ na, tapos si LeBron napunta naman kay Jamal. Pansin nyo, may mismatch talaga. No disrespect kay LeBron. Kaya naman niya talagang bantayan itong si Jamal. Pero may kumpiyansa na kasi. Kaya sa sumunod na play, inatake niya lang yung depensa ni LeBron at na-foul pa nga. Tapos, pasok pa yung 2 free throw para makatabla. Agad din naman binawi ni LeBron yan sa kabila para makalamang. Pero sa sumunod na possession ng Denver, tinirahan lang harap-harapan si LeBron para makatabla ulit. Tapos, sayang din itong dagger 3 ni LeBron. Open na open pa naman. Sa sumunod na possession netong Denver, ayun, game-winning shot na nga ni Jamal para maiangat sa 2-0 ang Denver sa kanilang series. Diba? Parang napasama pa yung last minute decision na yun. Take note hindi ko sinisisi si LeBron dito. Anong masasabi mo sa naging last minute decision netong Lakers? Dapat bang nag-stick na lang sila kay AR bilang primary defender ni Jamal sa last minute ng laro?